Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa hapag ng Panginoon. Taglay ang ating pagpupurit pasalamat ngayong ginugunita ng simbahan, si Santa Catarina ng Siena. Ating itaas sa Diyos ang ating mga intensyon at palalangin. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at dubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa wagsaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Kristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa paikisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumagal at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Inias. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Inias ani Pedro, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Jope naman may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita, sa Griego ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin usa. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay,
ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poong kong may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na panalitang ito. Sino makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas na Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi,
na walang makalalapit sa akin malibang sa loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Nasusubok daw po ang tunay na kaibigan sa sandali ng pangangailangan. Ang tunay na kaibigan, hindi ka iiwanan. Marami na po tayong ganitong karanasan na kung minsan yung akala mong kaibigan mo, yung akala mong malapit at nagmamahal sa iyo, pero sa mga sandali ng pagsubok ng mga di pagkakaunawaan, ikaw ay kanilang iiwanan. Ganito ang karanasan ng ating Panginoon sa ating binasang Ebanghelyo. Matapos ipahayag ni Jesus na siya ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan, matapos niyang sabihin na ang kanyang laman, ang kanyang dugo ay ang pagkaing walang hanggan, na tila hindi ito maunawaan ng kanyang mga alagad na mga sumusunod sa kanya. Unti-unti ang mga itong nangawala, iniwanan si Jesus, umalis sa ating Panginoon. Kung tutuusin, hindi na po ito bago kay Jesus, sapagat alam niya ang mangyayari. Iiwanan din siya ng kanyang mga alagad sa kanyang paghihirap. Ipagkakanulo siya ng isa sa kanyang mga itinuturing na alagad. Itatatwa siya katulad ng pagkatatwa ni Pedro. Pero magkaganon, patuloy silang minamahal ni Jesus. Bagamat sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sabi ni Pedro, saan po kami pupunta? Ikaw ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito mga salitang ito ni Pedro ay tila nalimutan niya nang itatuwa niya ang ating Panginoon. Maraming ganitong karanasan si Jesus. Maraming ganitong karanasan ang Diyos na siya ay tinatanggap, siya'y sinasamahan, maraming sumusunod sa Kanya, pero at the end, iniiwanan pa rin siya. Pero sa kabila nun, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal. Patuloy tayong hinahanap ng Diyos. Kaya nga po, sa panawagan ngayon ng bagong ebanghelisasyon, ang sabi ng Santo Papa, ang tungkulin ng bawat isang mananampalataya ay finding the lost, the least, and the last. Patuloy tayong maghahanap, katulad ng paghahanap ng Diyos sa mga nawawala sa Kanya. Patuloy natin silang ilalapit sa ating Panginoon, katulad ng panawagan ng simbahang sinodal ng Santo Papa. Kaya nawa, magi tayong gising sa ganitong katotohanan na kahit mayroong pagkakasama-sama, kahit mayroong mga pagkakaibigan, dumarating ang panahon na mayroong pag-iiwan, mayroong mga pagkatatwa, mayroong mga pagkakanulo. Pero manatili tayong matatag at kumapit sa Diyos sapagkat wala tayong ibang pupuntahan sa mga ganitong karanasan. Tularan natin si Jesus na sa kabila ng ganitong pag-iiwan, siya ay nanatiling tapat, nanatiling nagmamahal sapagkat hindi niya tayo kayang iwanan. Kaya nawa, huwag din nating iiwan ang Diyos. Huwag din nating aalisan ang Diyos, lalo na sa mga sandali na tila hindi umaayon ang gusto natin sa gusto ng Diyos. Hilingin natin ang biyaya
ng malalim na pananampalataya, malalim na pagtitiwala, upang sa anumang karanasan ng buhay, nanatili tayong nasa Kanya, hindi natin iiwanan dahil tayo nagmamahal at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, inihatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayo magsumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ng mga panalangin ng pamayanang ito. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng Kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay, wala kaming patutunguhan kundi sa Kanya. Inialay namin ang aming panalangin sa ngalan niya na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal.
Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahayang nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at pasigasig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak namin mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, dito mo rin nais na kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos hati ang langit at lupa, Hosanna. Itahasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosanna. Sa kahitahasan, Hosanna, Hosanna, sa kahitahasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal, ang talang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganun banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, inagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingawin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, na Melrey na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan at paginabatin kaming lahat,
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol ni San Fernando, Santa Catalina at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Taglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailan paman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po sa unahan ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan
anibersaryo ng kasal sa simbahan, maglalakbay o kukuha ng anumang pagsusulit para sa panalangin at pagbabasbas. Gayon din po ang mga magpapabasbas ng religious articles. Ama na pagmahal sa nagumulang lahat ang ubuting bagay, hinihiling namin. Basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwan ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, at sa iba't ibang pangailangan. Pagkalooban sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan. Mapayapang kalooban, maliwalang na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalang gawit at dikain upang hindi matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos sa magapala mga kasangkapan sa panalangin upang maging gabay sa pagtaak sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.